Ibinalita na sa buong mundo ang pagkamatay ni Whitebeard. Natuwa ang Navy sa pangyayaring ito, at maging ang mga tao sa Sabaody ay nagdiwang sa pagkasawi ng isa sa 4 Emperor of the Sea. Samantala di kalayuan sa pinangyarihan ng digmaan ay nanunood pala ang 7 pirate ship ng mga nangungunang pirata sa bagong henerasyon. Giit ni Kid na dahil nawala ang isa sa 4 Emperor ay mawawala sa balanse ang mundo. Ipinakalat na din ng mga dyaryo upang makarating pa ang balita sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan natuwa ang lahat ng mga nakaalam dito sa iba't ibang lugar. Subalit dahil sa nangyari ay mas tumapang ang mga pirata para hanapin ang One Piece. Sa isang isla sa New World na isa sa teritoryo ni Whitebeard ay nagkaroon ng kaguluhan dahil sa pagkamatay nito. Dumating ang balita kay Sengoku na halos mamatay daw si Magellan sa bogbog ng Blackbeard Pirates kaya nais daw nitong magpakamatay. Kaya pinag-utos ni Sengoku na huwag itong hayaang mangyari. Sa flashback ay inutusan pala ni Blackbeard na magpatayan ng mga preso sa level 6 at kung sino ang pinakamalalakas ay sila ang kukunin niyang crew. Kaya nabahala sila sa Sengoku dahil ang 4 na preso na dumagdag sa grupo ni Blackbeard ay siguradong mga elites. Nabahala din ang Fleet Admiral dahil baka makatakas ang mga natirang preso sa level 6, kaya nais niyang kolektahin ang mga pangalan nito para gawing mga wanted. Pero giit ng kasama na ipinag-utos ng world government na ilihim na lang ito para hindi na masaktan pa ang kanilang reputasyon kaya mas lalong nainis si Sengoku. Samantala si Gekko ay pinapahirapan ng mga warlord dahil na rin sa utos ng world government dahil masyado daw itong mahina. Habang nasa ilalim ang submarine ay init na init si Beppo dahil makapal ang kanyang balahibo. Kaya umahan sila para maginhawaan, ngunit nakita niya doon ang ahas ni Boa Hancock at ang Empress na nasa Navy ship na ginawang bato ang mga marine. Nag-aalala ito sa kalagayan ni Luffy, giit ni Law na ginawa niya na ang makakaya. Nagpapasalamat sila Ivan at mga kasamahan nito dahil sa ginawa ni Luffy ay nakatakas sila sa Impel Down. Ngunit naaawa din sila sa bida dahil namatay si Ace sa harapan nito kaya napaiyak si Boa. Pinilit maglakad ni Jinbei upang magpasalamat sa tulong ni Law. Saka sinabing alam niyang mas malubha ang kalagayan ni Luffy. Giit ni Boa na kailangan nilang dalhin si Luffy sa kanyang isla dahil mas ligtas doon. Dahil sa pagkawala ni Whitebeard ay lumaganap ang karahasan sa mga teritoryo nito kaya naging abala lalo ang mga marine. Samantala sa islang nasasakupan ni Whitebeard sa New World ay nagkaroon ng kaguluhan dahil sinasakop na ito ng Brownbeard Pirates dahil patay na daw ang may-ari ng lugar. Dumating ang mga tauhan ni Hancock, saka nagpasalamat sila Ivan sa pag-aalaga nila kay Luffy bago sila umalis patungo sa kaharian ng mga queer na pinamumunuan niya. Nang makabalik sa Maiden Island si Boa ay sinalubong siya ng mga kababaihan. Pero nang makita ang mga lalaki ay nabahala ang mga ito. Saka nagpaulan sila ng mga palaso, subalit kinontra ng mga tauhan ni Boa dahil ang mga ito ang tumutulong kay Luffy. Giit ni Granny na bawal pa rin ang mga lalaki sa kaharian nila kahit na ano pa ang dahilan. Kaya nagkasundo sila na sa Pampang na lang muna tumambay sila Law habang ginagamot nila si Luffy. Nagtungo sila sa Pampang pero nilagyan pa rin ng hangganan kung hanggang saan lang sila. Dumating ang mga pagkain at natutuwa din ang mga lalaki kay Afalandra. Ngunit sinabi ni Kaikyo na bawal silang makipag-usap sa kalalakihan. Pero matigas ang ulo nila kaya nagalit sa kanila ang babae. Kinamusta ni Marguerite ang kalagayan ni Luffy kay Law kaya napag-alitan din ito ni Kaikyo. Nag-aalala naman ang mga kapatid ni Hancock dahil hindi pa ito kumakain. Nagising si Luffy sa isang bangungot kaya yumanig ang paligid at tumalon ito patungo sa isla saka sumigaw dahil hinahanap si Ace. Kaya pinipigilan nila ito dahil baka bumuka ang mga sugat pero ayaw magpaawat. Nabalitaan ni Hancock na nagising na si Luffy pero ayaw siyang papuntahin ni Granny upang maging magandang halimbawa daw siya sa nasasakupan. Kaya naghanda na lang sila ng mga pagkain para sa bida. Pero nais pa rin palang magpunta ng Pirate Empress na kilig. Samantala si Luffy ay nakatakas pala sa Law Pirates. Dahil hindi pa rin ito matanggap na wala na si Ace kaya patuloy siyang nagwawala kung saan winasak pa niya ang isang malaking bato. Dumating si Jinbei para bantayan siya. Saka muling napaiyak ang bida nang maalala ang nangyari. 10 taong ang nakalipas ay ipinakita ang isang maliit na village na tinatawag na Windmill Village at sa di kalayuan ay ang Mount Corvo na bibihira ang tao dahil sa mababangis na hayop. Subalit lagi doon sila Garp at Luffy upang mag-training. Ngunit pinapagalitan ni Garp ang apo dahil nais nitong maging pirata. Nagtungo sila sa bahay ni Dadan kung nasaan din ang dalawa pa nitong kasama. Nagmakaawa si Dadan dahil nahihirapan na daw sila kay Ace. Ngunit nais pang ipaalaga ni Garp si Luffy sa kanila. Tinakot sila ni Garp na huhulihin at ikukulong dahil sa mga krimen na nagawa kung hindi din nila aalagaan ang kanyang apo. Simula pa lang ay nagalit kaagad si Dadan kay Luffy nang may magdura sa mukha nito na kagagawan pala ni Ace. Binetukan ng lolo si Luffy para magpakabait dahil dito na raw siya titira.
At walang magawa sila Dadan dahil takot sila kay Garp. Hindi pinansin ni Ace si Luffy, kaya sinundan ito ng ating bida sa loob ng bahay, kung saan tinutukan siya ng patalim ng mga bandido. Pero natakot sila nang malaman na apo ito ni Garp. Dumating ang mga pagkain kaya nagunahan ng mga bandido. Maging si Luffy ay nakikipag-away para sa mga karne, pero wala siyang nakuha kahit na isa. Kaya kaunting kanin na lang ang natira sa kanya, ngunit nang hihingi pa ito sa Ale. Sinabi ni Dadan na kuta daw ito ng mga kinatatakutang mountain bandits kaya hindi nababagay ang isang batang paslit dito. Dagdag ni Dadan na kung gusto niyang kumain ng karne ay kailangan niyang magbanat ng buto dahil kaunting kanin at isang basong tubig lang ang ibibigay nila dito. Kaagad na pumayag si Luffy kaya nagtaka si Dadan dahil hindi man lang ito umiyak. Giit ni Luffy na sanay siya sa hirap dahil sa mga training ng lolo niya. Sinundan ni Luffy si Ace sa labas dahil hindi na daw galit ang bida sa pangdodura sa kanya kagaya ni Shanks na hindi nagalit nung duraan ng bandido. Ngunit pinatumba lang ni Ace ang isang puno kaya gumulong patungo sa kanya tapos nabangga pa siya sa isang bato. Subalit nakita ni Ace na buhay pa rin ang bida pagkatapos ng ginawa niya. Kaya naman pinalo niya ito ng napakalakas at nahulog ang bata sa bangin. Nagbalik si Ace na maraming dalang pagkain kaya tuwang-tuwa na naman ang mga bandido. Kinagabihan ay nababahala ang dalawang kasama ngunit naglalasing na lang si Dadan dahil siguradong papatayin sila ni Garp dahil nawala si Luffy. Si Ace naman ay iniisip pa rin ang saloobin ng mga tao tungkol sa kanya na anak ng Pirate King. Tapos narinig pa niya si Dadan na sinasabing meron daw Devil's Lock si Ace dahil tatay nito ang Pirate King. Isang linggo ang nakalipas ay nagbalik sa kanila si Luffy. Sinabi ni Luffy na hinabol daw siya ng mga lobo sa ilalim ng bangin pero hindi niya sinumbong ang ginawa ni Ace. Nang itinapon nito sa silid ni Ace ay nakatulog kaagad si Luffy. Kinabukasan ay malakas ulit ang ating bida kaya sinundan niya na naman si Ace. Tapos dinilaan niya pa si Dadan. Pilit na hinahabol ni Luffy ang isa pang bata kaya sinubukan niya rin na dumaan sa mga buwaya. Kinabukasan ay hinabol ulit ni Luffy si Ace. Ngunit hinulugan naman siya nito ng napakaraming bato. At nagdaan ng mga araw na hinahabol palagi ni Luffy si Ace pero lagi siyang napapahamak. Subalit hindi pa rin sumusuko ang ating bida kaya naiinis na si Dadan. Saka nakita nila si Luffy na namamaga ang mukha dahil sa bubuyog. Ngunit patuloy pa rin siya sa paghabol kay Ace kahit na umuulan. Hanggang sa makita ito ng isang malaking tiger na wala pang nakakatalo. Mabuti ay lumabas ang isang oso kaya naman nakatakas si Luffy. Ngunit pagkatapos ay natawa pa ito. Naging rutina ni Luffy ang habulin si Ace sa loob ng 3 buwan hanggang sa makarating siya sa Great Terminal. Naglalakad ang dalawang lalaki dala ang kanilang kinitang salapi sa panloloko gamit ang mga paninda na nakuha lang sa dalampasigan. Ngunit inaabangan pala sila ni Ace. Nagtataka si Luffy sa lugar na ito, dahil ito pala ay basurahan ng mga bagay na pinaglumaan ng mga mayayaman. Ngunit dito rin nabubuhay ang mga masasamang tao. Hinahanap ni Luffy si Ace at hindi niya alam na ginugulpi na pala nito ang matatanda. Ang ibang matatanda ay patuloy na naghahanap ng kayamanan sa lugar, ngunit nang makakita ng alahas ang isa ay pinag-agawan nila ito. Nagpatuloy pa rin si Luffy sa paghahanap kay Ace. Hanggang sa makita niya itong tumatakbo. Nakipagkita si Ace kay Sabo. Dahil nag-iipon pala sila ng salapi upang magkaroon ng pondo na pambili nila ng pirate ship. Ngunit nabahala sila nang makita si Luffy sa ibaba na nais din daw maging pirata. Kaya naman sinuntok nila ang ating bida dahil maingay ito. Saka itinali nila si Luffy pero nais pa sila nitong maging kaibigan. Ngunit naisipan ng dalawa na patayin ang bida dahil nalaman nito ang sikreto nila. Kaya naman nag-ingay ng nag-ingay si Luffy dahil ayaw pa daw nitong mamatay. Pero wala naman silang lakas ng loob na pumatay ng tao, ngunit nang magmakaawa si Luffy na wag siyang itapon sa ilog ay ito ang naisip nilang paraan para patayin siya. Subalit dahil sa ingay ay narinig sila ng mga matatanda kaya pakakawalan muna nila si Luffy. Dumating ng resback ng mga pirata na ninakawan ni Ace, kaya napilitang magtago ang tatlo sa damuhan. Subalit nakita nilang nahuli ng mga ito si Luffy. Tapos tinatawag ng bida ang pangalan ni Ace kaya kinabahan sila. Saka sinabi pa ni Luffy na kaibigan niya daw si Ace. Kaya tinanong sa kanya kung nasaan ang mga kayamanan na ninakaw nila Ace at Sabo kaya nabahala ang dalawa na mawala ang pinaghirapan nila. Subalit hindi daw alam ng bida ngunit halatang nagsisinungaling. Kaya dinala na lang siya ng mga ito. Pagdating sa base ay itinali ng mga ito at pinalo ng malaking maso si Luffy. Pero hindi ito namatay dahil sa Devil Fruit. Samantala sila Ace ay nagmamadali sa pagkuha ng mga kayamanan nila. Itinali nila si Luffy at nagsuot ng spike gloves. Ngunit ayaw pa rin umamin ng bida. Kaya naman pinagsusuntok ito ng pirata. Samantala sila ay tumatakas na dala ang kayamanan nila. Naghahanap pa rin ng mga pirata kaya nalaman ni Sabo na hindi pa rin sinasabi ni Luffy kung nasaan ang base nila. Kaya naman nagpunta ito kay Ace dahil siguradong tino-torture si Luffy pero pinoprotektahan pa rin ito ang sikreto nila. Samantala naiinis na si Captain Blue Jam dahil late ang pagbibigay ng kayamanan sa kanya. Samantala nagmamadali na si Damulag na mapakanta si Luffy dahil naghihintay na si Captain Blue Jam sa kayamanan na ninakaw ni Ace. Ngunit nang maawa ang isang pirata ay binanatan din ito ni Damulag.
dahil sila daw ang papatayin ni Captain Blue Jam pag hindi na ibigay ang kayamanan. Samantala ang mga tao sa labas ay wala ring magawa dahil hindi sakop ng batas ang lugar. Ayaw pa rin umamin ng bida kaya galit na si Damulag. Kaya kinuha nito ang espada para tapusin si Luffy, ngunit dumating sila Sabo at Ace para iligtas ito. Pinalo ni Ace ang isang pirata sa pagmumukha. Saka sinugod ni Ace si Damulag pero nahuli siya nito. Tumulong si Sabo para mabatiwan si Ace. Saka matapang itong kinalaban ni Ace habang si Sabo naman ay kinuha si Luffy. Ngunit ayaw tumakas ni Ace dahil hindi daw siya isang duwag. Nagbabala si Damulag pero matapang talaga si Ace. Kaya tutulong na rin si Sabo. Ngunit naputol ni Damulag ang sandata ni Ace at pinanood ni Luffy kung paano lumaban ng dalawa sa matanda. Pagsapit ng gabi ay nakita ni Captain Blue Jam ang sinapit nila Damulag. Kaya naman binaril na ito ng sariling kapitan. Saka pinag-utos na gawa nito ng paraan. Iyak nang iyak si Luffy samantala naiinis si Sabo dahil hindi marunong umurong si Ace. Sinabi ni Ace na naiinis siya sa mga iyakin kaya biglang tumigil si Luffy sa pag-iyak. Nagtataka si Ace kung ba't nilihim pa nito ang base nila, sagot ng bida na gusto niyang maging kaibigan ng dalawa. Sa kadahilan ng wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan dahil ayaw niya din sa mga bandido. Naisip ni Ace na ang ibang mga tao ay ayaw sa kanya, pero si Luffy ay gusto pa siyang maging kaibigan. Kaya pumayag na siyang maging kaibigan ito pero ayaw pa rin sa mga iyakin, kaya sinabi ng bida na ikaw ba naman ay 7 years old tapos sasapukin ng spike gloves. Nag-away ang dalawa at inawat naman sila ni Sabo dahil silang tatlo na daw ang target ngayon nila Blue Jam kaya nagplano ang tatlo. Kinabukasan ay nakita ng mga bandido na dinala ng dalawa sa bahay nila si Sabo. Kaya galit na galit si Dadan dahil naging tatlo na ang makukulit na bata at inuutotan pa siya ni Sabo habang nakikipag-usap. Pero wala na rin namang nagawa si Dadan. Pagkatapos ay tumakas na naman ang tatlo at dinilaan ni Luffy si Dadan. Saka sinabi ni Sabo na baka magpunta doon ang Blue Jam Pirates dahil binanata nila ang isa sa mga bata nito. Pagkatapos ay kumain ng tatlo sa gilid ng ilog. Napakasarap ng kain ng dalawa kaya naglalaway si Luffy. Kaya binigyan na lang ito ni Sabo ng buntot. Pagkatapos ay pinakita ni Luffy ang teknik niyang balon. Pero ginawa naman siyang bola nila Sabo at Ace hanggang sa mapunta ito sa tubig. Tapos kinain pa ito ng malaking buwaya, kaya naman inatake ng dalawa ang buwaya para bawiin si Luffy. Tapos hinuli nila ito para gawing pagkain. Pagkatapos ay tinignan nila ang dating base na natuklasan na ng mga pirata. Nagtanong-tanong din ang mga ito sa mga tao para lang mahanap sila. Hanggang sa makita sila at hinabol ng mga ito. Kaya naman lumiit na lang ang mundo ng tatlo. Samantala nag-aalala ang mga bandido dahil baka mahanap ang bahay nila ng Blue Jam Pirates. Sinabi ni Dadan na ibigay na lang nila ang tatlong bata para wala ng gulo. Ngunit dumating ang tatlong bata na may dalang malaking buwaya kaya kinain nila ito. Kinabukasan ay sinubukan ni Luffy ang atake niya kay Ace pero tumama lang ito sa kanyang mukha kaya panalo si Ace sa labanan. Sila Sabo at Ace naman ang sunod na naglaban. Patas sila sa una ngunit nagawa pa rin ni Ace na manalo sa laban. Sunod na naglaban sila Sabo at Luffy ngunit ginamit lang ni Sabo ang sariling daliri ni Luffy para matalo ito. Nais pang lumaban ni Luffy pero ang rules ay hanggang 100 rounds lang sa isang araw. Sa kabuuang laban ay walang naipanalo si Luffy. Nagpunta sila sa ilog upang kalabanin ng mga buwaya. Ngunit nauna na si Luffy kaya sumunod na rin ang dalawa. Pagsapit ng hapon ay nakapag-uwi na naman sila ng malaking buwaya. Napag-alaman na sa kabila pala ng malaking pader ay isang magandang syudad. At tuwing may tinatapon doon ay naguunahan ng mga tao na maghanap ng may pakinabang na gamit. Ngunit pinapayagan din ng mga tao mula dito na pumasok sa syudad upang magtinda ng mga gamit. Sinabi ng isang lalaki na magtitinda daw siya ng balat ng buwaya kaya nakapasok na ito. Ngunit pagpasok ay kailangan mo munang dumaan sa isa pang mapanganib na lugar kung saan namamalagi ang mga tulisan. Pinigilan ng mga ito ang lalaki, ngunit pinalo lang nito ang holdupper. Pagtanggal ng takip ay ang tatlong makukulit na bata pala ito, kung saan magkakasama nilang binanata ng mga matatanda. Kalaunan ay nagtungo pa ang tatlo sa mas mayaman na parte ng syudad. Napapansin na ng mga tao ang tatlo dahil sa paglalakad nila. Nagpunta sila sa isang resto upang gamitin ang perang pinagbilhan ng buwaya pero ayaw silang payagan ng bantay kaya pinakita ni Sabo ang tanda na isa siyang maharlika. Dahil dito ay nakakain ng napakasarap na ramen ang tatlo dahil nasa VIP room sila. Umorder sila ng napakarami kaya pagod na pagod ang waitress. At nakita pa nito na humahaba ang kamay ng guest nila. Nagsumbong ito sa manager at pagbalik ay nakitang tatlong bata pala ang customer. Kaya tumalon sila mula sa bintana. Ngunit nakaligtas mula sa pagkahulog. Nakita sila ng mga tao ngunit walang pake ang mga ito. Nakita ng isang lalaki si Sabo kaya pinapauwi na siya nito. Pero hindi ito pinansin ng bata kaya nagpatuloy sa pagtakbo. Kaya naman tinanong ng dalawa kung ano ba talaga si Sabo. Inamin nito na anak siya ng isang maharlika at tatay niya ang nakakita sa kanya kanina. Tinanong ni Ace kung bakit siya umalis sa syudad. Kaya naalala ni Sabo noong sinabi ng mga magulang na kailangan niyang mag-aral ng mabuti para makapangasawa ng mas mayaman at mas secured ang future nila.
Isang araw ay nagkaroon ng problema sa business ang ama kaya napunit nito ang drawing ni Sobo. Sa labas ay inaalipin din si Sobo ng isang bata na mas mataas ang pagkadugong bughaw sa kanya. Pero tinanggihan niya ito kaya naglabas ito ng patalim at sumugod. Ngunit sa huli sinampal pa siya ng sariling ina dahil mas mataas ang lahi ng bata na nang away sa kanya. At ito ang sinabi ni Sobo na dahilan sa dalawang kaibigan kung bakit siya lumayas. Sa kanya niyaya ang dalawa na maging mga pirata balang araw kasama niya dahil nais niyang maging malaya. Ngunit di naman sila magkasundo dahil lahat sila ay nais maging captain. Pagsapit ng hapon ay uminom ang tatlo ng alak upang ganap silang maging magkakapatid kahit na hindi sila magkakadugo. Kinabukasan paglabas ni Dadan ay nahuli siya sa trap na ginawa ng tatlo. Pati ang isa ay nahulog din. Samantala ang tatlo ay pumasok sa teritoryo ng isang gang at matapang nilang kinalaban ang mga ito. Ngunit kapag dumating na ang mga pulis ay tumatakas na sila. Pag uwi nila ay naiinis si Dadan ngunit binato lang siya ng isang deer para sa hapunan. Kaya naman takam na takam ang lahat at nag-agawan sa masarap na karne ng hayop. Pati si Dadan ay nadadamay sa pag-aagawan nila. Tapos tinapon sila ni Dadan sa paliguan dahil ang babaho na daw. Naiinis si Dadan dahil palagi silang naglilinis ng matindi pagkatapos ng hapunan. Napakalinis na ng lugar ngunit lumabas ang tatlo kaya nadumihan na naman kaya inis na inis ang babae. Pagsapit ng gabi ay akala ni Dadan na makakapagpahinga na siya. Nananaginip pa ng nasa paraiso daw si Dadan pero nagsimulang mag-training ang tatlo kaya nasira ang magandang panaginip niya noong tamaan siya ni Luffy. Kinabukasan ay nagplano si Dadan na palayasin ang tatlo at wala na daw siyang pake kay Garp. Ngunit nang dumating ang isang lalaki ay inakala niyang si Garp ito. Pero ito pala ay ang mayor at si Makino na mula sa village ni Luffy. Nagdala din si Makino ng mga damit para sa tatlong bata. Kung saan natatawa sila dahil namumula si Ace sa dalaga. Pagkatapos ay ipinagluto pa sila nito ng masasarap na pagkain. Dumating si Garp ngunit nahulog ito sa patibong. Habang kumakain ay nag-uusap pa ang tatlo sa pagiging pirata. At hindi nila alam na nasa likod na si Garp kaya natakot silang lahat. Binatukan nito sila Ace at Luffy, pati na si Dadan. Pinagtanggol ni Luffy si Sobo dahil magiging mga pirata daw sila balang araw. Kaya naman sa labas ay hinabol silang tatlo ng sapok ni Garp. Pagkatapos mabugbog ang tatlo ay sinabing magiging mas marahas daw siya kinabukasan. Dahil dito ay nagplano ang tatlong bata na tumakas. Nakita ni Dadan ang note na iniwan ng tatlo. Pinakita ni Dadan ang note kay Garp pero hindi ito nababahala kahit na maraming nais pumatay sa tatlo. Ngunit umalis lang si Garp at sinabing gawin niyang matitikas na navy ang tatlo ngunit napipilitan lang si Dadan dahil sa takot. Nang umulan ay pumasok sa malaking ugat ng puno ang tatlo. Saka nagbago ang isip ni Dadan kaya ipinahanap niya ito sa mga kasama. Samantala mahimbing na natutulog ang tatlo. Pagtila ng ulan ay hinahanap na sila ng mga bandido. Nagplano ng kanilang base ang mga bata at kinukuha nila ang lahat ng mga materyales sa Great Terminal. Tapos tulong-tulong din sila sa paggawa ng kanilang base sa itaas ng puno. Samantala hinahanap pa rin sila ng mga bandido sa utos ni Dadan. Ang ginawa nilang disenyo ng base ay tulad ng sa isang pirate ship at nilagyan nila ito ng flag na may mga initials nila. Pagkatapos ay namangha ang tatlo sa napakagandang tanawin sa itaas. Saka naglaro pa sila na kunwari ay ganap na silang mga pirata, kung saan nakita nila ang barko ng Blue Jam Pirates. Tapos sa imagination ay sama-sama silang nakipaglaban sa mga ito hanggang sa magwagi. Labis na tuwa ang nararanasan ng magkakaibigan at sa ibaba ay nakita na rin sila ng mga bandido. Nakarating kay Dadan ang balita na gumawa sila ng base sa gubat. Kaya pagsapit ng gabi ay nagpunta si Dadan para siguruhing ligtas sila, lalagyan niya sana sila ng kumot pero nabitag naman ang babae kaya tinamaan ng malaking maso. Kaya naman sinumpa sila ng babaeng bandido. Nagsimulang manghunting ang magkakapatid ng isang panda na mukhang polar bear. Mula sa itaas ay tumalon si Luffy para kalabanin ito. At dahil sa pagbagsak ay tinamaan sa tiyan ng panda. Natuwa si Luffy dahil natalo daw niya ito. Subalit dumating ang malaking tiger na balak kunin ang huli niya. Ayaw pumayag ng bida ngunit tinapon lang siya nito. Saka nagpunta sa ulo nito pero binalibag lang siya. Kinuha ng dalawang kapatid si Luffy dahil ayaw pa rin itong sumuko. Sa tulay ay naiinis si Luffy dahil inagaw ang una niyang na-hunting. Sa sobrang inis ay naaalog niya ang tulay kaya sinaway ng mga kapatid pero dahil makulat ay inulit-ulit niya pa ang pagtalon kaya lumusat buti ay nahawakan nila Sobo at Ace. Tapos hinila sila ni Sobo pataas. Pagkauwi nila ay nasisiyahan ng tatlo dahil nakakilala sila ng mga kapatid na nais din maging pirata. Subalit lahat sila ay nais maging mga captain kaya hindi sila magkasundo. Kaya naisip ni Luffy na kung sino ang makakatalo sa Tiger ay siya ang magiging captain na sinang-ayunan naman ng dalawa. Kinabukasan ay hinanap nila ang Tiger. Subalit ang malaking oso ang nakita nila. Dahil kasing lakas nito ang Tiger ay ito na lang ang kinalaban nila subalit nagkabukol lang ito sa mga atake ni Ace. Kaya naman tumakbo na lang ang tatlong bata mula dito ngunit may umatake dito gamit ang isang maso.
Saka dumating ang matandang naghagis nito, ngunit muling sumugod ang oso pero matapang nitong hinarap saka gumamit siya ng teknik kaya tumigil ang mabangis na hayop. Tapos inutusan niya itong umalis, kaya naalala ni Luffy na ganito din noong niligtas siya ni Shanks. Habang nagluluto ay nalaman nilang si Nag-Uri pala ay dating captain sa isang pirate ship. Di daw makapaniwala si Sabo dahil sa pamumuhay ni Nag-Uri sa Great Terminal ay kinakawawa lang ito. Giit ni Luffy na hindi daw talaga mahilig sa away ang mga captain tulad ni Shanks. Tinanong ni Ace kung anong ginagawa ng isang dating kapitan sa lugar na ito. Sinabi ni Nag-Uri na tinalo daw kasi sila ni Gold Roger kaya naghiwa-hiwalay ang kanilang grupo. Umalis si Ace nang marinig ang tungkol sa kanyang ama dahil galit siya dito. Si Luffy naman ay nais magpaturo sa matanda kung paano lumakas. Nalaman ni Luffy mula kay Sabo na tatay ni Ace si Gold Roger, pero wag daw magtatanong si Luffy tungkol dito dahil siguradong magagalit si Ace. Ngunit pagpasok nila sa base ay sinabi pa rin ni Luffy na tatay pala ni Ace si Roger dahil madaldal ito. Tapos sinabi pa ni Luffy na si Sabo ang nagsabi sa kanya kaya sinapok sila nito pareho. Giit ng dalawa na wala daw dapat secret sa magkakapatid pero naiinis pa rin si Ace. Kaya naman magdamag nilang tinukso si Ace sa tatay nito. Dahil dito ay galit na sila sa isa't isa. Samantala ang tatay ni Sabo ay ipinapahanap pa rin ang anak. Ngunit balak ng mga ito na patagalin muna bago nila ito hanapin para magbayad pa ito ng mas malaki sa kanila. Samantala nabasa ni Dadan sa dyaryo na bibisita daw ang isang celestial dragon sa Goa Kingdom.